Kilala niyo po ba si Lieutenant Geronimo Aklan? The lot of stories about our family pero wala akong narinig masyado about those who have military service in World War II. Inahanap ko yung pangalan ng Aklan. Hindi ko lang makita. War of December 1941. Nakalagay, bayani yan eh. Hero yan ng World War II kasama si William Urbasa. Oo, kilala ko. Siya ay pinanganak noong September 30, 1917 sa Barangay Real, Calamba, Laguna. Anak siya ni Cirilo Aklan ng Rosario, Batangas at ni Justina Mercado ng Aplaya, Calamba. Nung bata pa siya ay gumraduate ng elementarya sa Real Elementary School. Ang kanyang ama ay isang empleyado ng Real Sugar Central. At bilang empleyado, under sa mga Dominican Order, nabigyan siya ng pagkakataon na maging scholar sa Letran. At doon siya nagtapos ng high school. At siya ay nag-graduate noong 1936 sa Letran being valedictorian. Nung natapos siya sa Letran, siya ay nakapasok sa University of Santo Tomas. At siya ay kumuha ng medisina. Subalit, makaraan ng 2 taon, gawa siguro ng kahirapan sa buhay, hindi niya pinagpatuloy ang pag-aaral. Kaya yan nang malaman ng nanay ko na nag-ship doon. Hindi na nakakuha nanay ko. Inamin ng nanay ko talaga hindi kaya kapag-aralan ng medicine. Ang ginawa niya, sa tulong na isang kababayan niya sa Calamba, si General Vicente Lim, ay nakapasok siya sa Philippine Army Air Corps Flying School. Upang maging isang piloto. Then he graduated, naging piloto sa 1940. Then he transitioned from this aircraft, PT-13. Ito ang trainer aircraft ng lahat ng piloto nung panahon na yon. Yan ay nasa Salipa, Batangas. At doon sila nagtapos hanggang sumiklab ang pangalawang digmaan. Ang sabi nga ng mga taga-Real, alam na nila kung siya ang piloto ng isang eroplano. Dahil yung kanyang eroplano, pagdating sa kanilang lugar, ay ikot ng ikot. Doon sa Bangad, Nueva Ecija, sa Maniquis Field, doon niya nakilala, nakatagpo ang kanyang may bahay. Ang kanyang may bahay, siya si Emerenciana Dumbrigue. Sila ang nagpapatakbo ng PX, post-exchange doon sa base. Geronimo Aklan Squadron is part of one of many squadrons under the Americans. Ang pangalan nito ay ang 6th Pursuit Squadron ng Philippine Army Air Corps under the USAFE. We were under the American Air Corps. Itong 6th Pursuit Squadron na to, ito lang ang buong puwersa ng Pilipino. Nabuo isa sa mga Kinerita Squadrons sa time na yon. Ng mga abyador na lumaban sa Hapon. Wala nang iba. 6 na eroplano lang lamang dito ang nakipaglaban dahil sa kakulangan ng eroplano. Kasama niya si David Lamon. Si Lieutenant Juliano, Executive Officer, si Mondigo, yung mestisuhin nilang kasamahan, Kare, si Basa, yung namatay, si Basa, si Gozar. Kasama si Teniente Aklan, under the able leadership ni Captain Jesus Villamor, sila lang ang kumontra sa puwersa ng Hapon sa Himpapawid na. Noong December 10 at December 12, andoon palagi si Teniente Aklan upang ipakita ang kanyang katapangan at kagitingan.
I survived World War II. May nakita siyang grupo ng mga Hapon na bumaba sa Bicol, sa Ragay Gulf. Mas marami pang Hapon. They were outnumbered at 3 to 4 to 1. 3-4 to 1 ang labanan na. And then yung mga aeroplano sa itaas na nag-aaga sila. Tinatawag namin yung nag-dogfight yung mga American plane and Japanese plane. Sa pag-dogfight yan, kasama si Villamor tsaka si Basa. Nag-dogfight na sila. Marami ang mga ito, bubaba. Ang ginawa niya, ginamit niya ang kanyang masingga at inubos niya ang bala sa mga ito. At maraming namatay. Marami, isa doon sa mga pilot, ng mga Filipino pilot, marami isa doon yung si Aklan na sinasabi. Ngayon, kaya lang siya nakaligtas kung kailan malapit na sa lupa ang eroplano niya at saka niya nabanggit si San Vicente Ferrer yung aming patron. Parang himala, siya lang nakaligtas ng mabag. Lahat ng santo binanggit na niya, lahat ng santong alam niya. Ang nalimutan lang yung San Vicente Ferrer kung kailan malapit na raw sa lupa at saka niya naala San Vicente Ferrer, yung patron ng Real. I have to imagine na malayo ang performance ng P-26 sa Zero Fighter. More than 100 kilometers faster ang Zero Fighter sa P-26. Ang aeroplano ng mga Hapon ay maliliit yun eh. Yung mga aeroplano na natin, kasi American aeroplano pa yun, malalaki. Tapos ang P-26 has only 2 machine guns. Ang isang Boeing P-26 ay armado lamang ng 2 machine gun na 30 caliber. And then, alam mo ang tunog ng mga ammunition, mga bagay ng aeroplano, yung pinag-bagay ng mga yung parang tunog, pick, boom, gano'n lang. Hindi yung katulad ng saan, boom, boom, ang kanila yung pick, boom. Samantalang ang mga Japanese Zero ay merong 2 kanyon sa 2 machine gun. Yung kay Aklan, yung ibang piloto, claim nila na yung shutdown something. Dahil ang base sila, nakita nila umuusok yung Hapon na aeroplano. Umuusok. sa record, si Villamor Yun ang pero na masasabi na hero dahil siya ang nakipaglaban ng kanyang aeroplano at paglaban sa mga Hapon. at ang kanyang mga tauhan ay nakapagbabagsak ng 3 eroplanong Hapon na napakabilis kumpara sa kanilang mababagal na equipment. Ang laki hindi ko naman lang nabasa na pangalan na Aklan, pero ang lagi naririnig si Villamor. Siyempre, hindi sila basta-basta makipaglaban ng ere. Ang naging technique ng mga Pilipino noon ay lumipad ng mababa at as much as possible umiwas sa mahabol-habol. Yung mga Hapon nahihirapan humabol ng mababa. They're flying at treetop level. Nilipad sila ng mababa, hirap na hirap ang mga Hapon na makipaglaban sa kanila. Pag nakita ng mga Pilipino na umatras na yung Hapon, saka sila umatras para habulin. Ngayon, may pagkakataon sila, kung kaya lang harapin at kung sumusugod na Hapon, kasi ang tactic ng mga piloto ng fighters talaga is never mo silang ilalagay sa likod mo ang kalaban. Kung kaya mo, nakita mo, harapin mo sila, magbari lang kayo. Wala na ako. Ako'y barako eh. Nagtatago iba kong kasamahan. Ako'y nasa itaas ng Sampalo. Ay aeroplano yung nagbobombahan. Ay sigaw ng aking mga dyan. Nelly, bumaba pa riyan! Totoo yun. Pero mga Pinoy talaga very aggressive lang talaga. None of them, hindi sila umatras. Okay, I consider their generation to be the best generation. Mababagsik sila sa labanan. Matatapang, hindi takot mamatay. Kaya nakapagpabagsak ang mga Pilipino. Kahit na kanilang eroplano ay sabihin mo ng mga old model. Lahat sila matatapang. They will recognize collect as a group, as a squadron through Villamor. Katapangan, kagitingan, at ang kanilang pagmamahal sa bayan. Noong nakarating sila sa Australia, nag-form sila ng isang intelligence unit. Ang pangalan ng intelligence unit na yun ay Allied Intelligence Bureau. Na ang layunin nun ay upang mangalap ng impormasyon sa Pilipinas tungkol sa mga movement ng mga Hapones upang maisaplano ang tamang pakikibaka sa mga Hapones. At lahat na ito, ang kumukuha dito sa Pilipinas, clandestinely rin, ay ang mga guerrilla. Ang
Mandirila ay kalat yan sa buong Pilipinas. Lahat ng lugar. Si Teniente Aklan ay naging part nitong Allied Intelligence Bureau. At dito siya nag-ooperate sa Maynila at sa Nueva Ecija. He disguised himself as a Kalesa driver. Kung mayroon ako ng picture o yung ginagawa ko, ginagawa ng mga ibang media, bibigyan ako ng leaflet, maliliit na leaflet na hindi ko naman alam kung ano nakalagay lang ang bigot ko doon. Tapos may mga signal na bibigay sa akin na kung sino lalapit na may signal na gano'n ilap, bibigay ko yung papel. Then tapos At ito ang ginagamit niya upang mga informasyon na hindi nakakalapag Sila pinanganak ng panahon na na magiging malaya ng Pilipinas, so they are developing the idea na magiging maging bansa ng Pilipinas noon. Malapit na maging independent. So pakita natin ang Pilipino ay talagang ibang klase lumaban. Talagang matapang na tao. Noong kapanahunan niya, nung digmaan, ito yung taong masasabi mo, hindi takot mamatay. Mismong mga kasamahan niyang abyador ang nagsasabi na nung sila'y nakikipagdigma sa mga Hapones. Merong times na nag-jam ang machine gun niya. Pinipilit niyang banggain ang mga eroplano ng Hapon para pabagsakin. Gusto niya banggain ang eroplano. Dumating sa puntong ganun. Hindi lang sa pamamagitan ng bala, kundi talagang gusto niya makipag head-on collision para mapabagsak ang mga Hapon. The mere fact na na-assign ko sa fighter pilot, it is definite na he is a good pilot. Tsaka patriotic yun. Hindi yun hindi yun pupunta ng ibang bansa. Ayaw niya. Kahit na inaanok siya niya yung MacArthur na pumunta doon para Hindi papasok. Lalaban sa mga kapwa. Si Teniente Aklan ay nagpatuloy ng paninilbihan sa militar hanggang 1947. Umalis siya sa ranggong major. Makalipas ito, noong 1950, nag-decide na si Teniente Aklan na totally maging empleyado ng Philippine Airlines, na kung saan siya ay naging airline pilot hanggang sa kanyang pagretiro. Matapos siyang mag-retire noong 1982, nagkaroon ng seryoso at malubhang sakit. Na siya na rin ikinamatay niya makalipas ang 2 taon, noong 1984, July 18, siya ay pumanaw. At siya ay inilibing sa Manila Memorial Park. Siya ay binigyan ng honors ng Philippine Air Force. At nung namatay siya, ang kanyang rango ay Lieutenant Colonel. May mga recognition naman si Teniente Aklan. In fact, mayroong mga libro na nababanggit din ang pangalan. Subalit, hindi masyadong detalyado yung kanyang mga pinagdaanan. May teacher ako sa history, Philippine history. Ayaw maniwala na pamangkin ako noong nakalagay, bayani yan eh. Hero yan ng World War II kasama si William Urbasa. Sabi ko, ma'am, buhay pa ho yan. Sabi ko, yung Geronimo Aklan, ayun nakalagay dyan sa, sa history, mga patay na, mga Sabi ko, hindi ho, buhay pa. Sa Pasong Tamo ho yan nakatira. Ba't mo alam? Kasi ho, tsuhin ko yan eh. Sabi ko ngayon, ayaw maniwala ng teacher eh. Wala kami reaction. Sabi ko, nukulo ko yan siya. Ba't kami magugulat? Hindi naman totoo. Sabi ko, nukulo yata si Berto. Bakit yun? Kasi nakapatay sa kuya. Malakas mo sa kalabaw. Nahiling ko noon sa nakaraan namin kapitan na kung maaari, magkakaroon ng mga pangalan ng mga street dito. Kasi nabalita ko, magkakaroon ng mga pangalan ng mga street eh. Maaari. Kahit isang kalye, mabigay sa pangalan ng aming tiyuhin. In memory ba? Kung tutuusin, karangalan ng Barangay Real. Hindi lang Real, buong Calamba. Pero mo, kung gagaling sa Calamba, hindi lang si Rizal, meron pa tayong World War II hero. Diba? They should have made stories on the individual heroics of each man. Especially those men coming from what province they were born.
Sana man lang inisip ng mga taga Laguna o taga ano na, uy, Bayani, isa sa mga fighter pilots natin, bihira lang to. Wala pang bayani fighter pilot. Hindi pa nila kinuha. Proud kami. At the same time, nalulungkot din kami dahil yung kahilingan ko na hindi na sana. No? Hindi siya nare-recognize. Yung nasa isip ko bilang pangalan sa aming magkapatid, sana man lang maalala si Chumimo ng mga kanayo. Tell the people kung ano yung naging effort ng kanilang kababayan. And tell to them kung ano talagang totoo, saka kung ano talagang nagawa niya para sa, kung ano talagang naging sakripisyo niya. Pag nalaman nila ang sakripisyo, ma-appreciate nila. Subalit, mukhang nabaon na sa limot ang kanyang kabayanihan, ang kanyang katauhan. Sana nabuksan ang mata ng ating mga kababayan na ang mga ganitong klaseng katauhan ay maging modelo ng lahat sa atin, lalo na sa ating mga kabataan. Siguro nga, dahil sa pagkakalagay niya sa, namatay siya. Siguro nga, Kilala niyo po ba si Lieutenant Jeronimo Aklan? Kilalang-kilala ko si Teniente Aklan. Muli, ako si Renato Aklan, anak ng isang dakilang Kalambeño na si Teniente Jeronimo Aklan. Marami pang mga figure sa Pilipinas na talagang hindi na-document. At aminado LCD dyan. Sabihin na natin na kailangan natin ng suporta ng mga taga-local mismo para aralin kung sino-sino itong mga dapat pangalan. Para naman ito bilang mga lumilito na pangalan. Hindi ba dapat responsibilidad natin na aralin yan? Dahil ang kasaysayan ng Pilipinas ay pangalan sa lahat. Kayawanan natin yan. Hindi naman pwedeng akunin lahat ng LCD yan. So, lahat tayo may responsibilidad na alamin kung sino sila. Hindi sila kilala. Baka lang talaga, kulang lang tayo ng effort na maghanap at manaliksik kung sino man sila. At yun ang trabaho natin, na hindi trabaho ng NCP niya. Ang kababayan niya siya mismo, mas malapit siya sa inyo. Kung talagang pinahalagaan siya ng bayan ninyo, sana man lang may effort ang gobyerno na okay, ipunin natin ang mga scholar natin, ipunin natin ang mga guru natin dyan, at hanap tayo ng paraan para makilala kung sino to. At baka mamaya, sa paghahanap natin, may makita pa tayo iba kung dapat parangalan. At kukulang lang tayo may pagkukulang sa paghahanap. Hindi man kasing hilig, may tanging paglilingkod ng mga sakripisyo, ipagpatuloy na nakataas noon. Ngayong handa ng bayan sa walong sinag ng araw, namulat ng perlas ng